Yun no, ang pogi talaga ng motor na to, TMX Supremo. Bale ngayon, yan, baklasin natin yan pre sa EGR yan, dalawang tornilyo lang yan. Sa una at saka sa huli. Yan din sa yan, dalawang tornilyo din yan, baklasin nyo yan sa may head gasket. Papalit tayo ng ano yan, rubber, yung rubber gasket niya. Ang problema dito, tumatagas na. Yan, mapapansin nyo, malutong na at may crack pa siya. Kaya naglilik yung engine oil natin dun sa head ng makina. Yan ang salarin. Tapos ito, bumili tayo ng genuine parts ng Honda cylinder head gasket. Yan. Tapos, yan. Dapat naman yan, syempre, sa kanya yan eh. Kakabit natin yan. Ngayon. Ngayon, dito, chinecheck ko yan. Yung sa, hindi pa naman kailangan i-tune up kasi okay pa naman yung tapet niya. Hindi pa masyado maluwag. Kaya, tsaka hindi pa yan makalansing yung motor natin na yan. Tapos dyan gumagapang yung lang spray. Mapapansin nyo hanggang dito sa may chassis. Ito naman yung loob niya. Tapos yun. Bali, pag nagpalit kayo ng head gasket, nagbukas kayo, bili na rin kayo para dyan. Dalawang o-ring lang yan pre, para doon sa daanan ng tornilyo yan eh. Bili na rin kayo para isahan lang. Ito. Sa Lazada makakabili ka niyan. Pero mas maganda sa Honda mismo. Legit, original siya. Ito. Mapapansin nyo, medyo maganda yung original. Kasi medyo malambot siya at medyo makapal. Unlike dito, luto na yan eh. Ayan o. Sa katagalan din, nagkakrack sila. Kakrack siya. Kaya, yun. Create ng ng leak dyan sa ating head gasket. Ito naman, yung groove pare, yan yung dito, dyan nakalapat yan. Ito naman, para dyan sa kanal. Ang kanal niya yan eh. Hindi kayo magkakamali dyan kasi hindi yan lalapat. Ganun lang yun siya. Tapos, bali yan. Nakakabit na natin. Para wala na yung problema ng mga leak. Yung iba, tumatagas din dyan. Nahayaan lang muna. Wala pang budget. Okay lang yan. Bantay lang kayo doon sa dipstick. Pag bumaba ng sobra, dagdagan nyo na lang. Eto, nakalapat na yan pre. At saka, kakabit na natin. Kaya dapat lapat na lapat lang siya. Yung original na pyesa. Sukat na sukat. Tapos, yan, dapat nakalapat ng gusto pre. Kabit na natin syempre. Kabit mo na paring June. Kabit mo na yan. Pagkabit niyan, alalay lang. Tapos alugin mo lang yan na onte. Para sumakto. Siyempre may kakalso yan dyan eh. Pero alugin mo lang pre. Ganun lang naman pagkakabit nun. Yan. Okay. Tapos yung tornilyo niyan, 4 na piraso. Kasama kasi yun sa EGR. Yan yung muna. Dalawa yan eh. Yung sa head gasket natin, dalawa lang. Yung iba, apat yun eh. Ito, dalawa lang. Maliliit pa. Malaki lang yung niya, entrada. Pero yung trade niyan, maliliit. Kaya marami na lolostridan dyan. Okay na. Yan. Panghigpit natin, numero G's. G's lang ng llabe. Tapos yung kabit naman natin doon. Yan. Sa yan eh, exhaust gas yan eh. Exhaust gas recirculation. EGR. Sa EGR yan. Yan, kabit mo na. Dalawa lang din yan. Pakapitin mo muna. Kamay mo muna pre. Huwag muna gamitan ng llabe. Para sigurado kasi marami na lolostridan dyan eh. Kamayin nyo muna. Kahit sa ibang tornilyohan, diba? Palapatin mo muna bago mo higpitan. Mamaya tabing yari ka dyan. Lostrid ang dating. Huwag naman.
Tapos pag-higpit niyan, syempre, wag mo muna ibigay todo dito sa kabila. Hanggat maaari, alalay lang. Alalay dito, ganun din sa kabila. Balik-balik lang para lapat na lapat siya. Hindi tayo malostredan. Pag-higpit niyan, para sila, para pantay yung pagdapa niyan, yung higpit niyan, konti-konti lang muna. Alalay lang. Bawa, ikot ka sa kabila. Ikot dyan. 5 din doon sa kabila. Pwede. Ikot ka rin dito ng 5. Tapos higpit ulit. Kabila. Balik-balik lang. Balik-palit. Ganon din yan dyan. Pag medyo may kapit na, alalay lang din. Huwag masyadong sobra. Kasi malimit na yung nalolostredan dyan eh. Meron naman iba, nire-retrieve nila, i-oversize nila na onte. Buti nga meron na gano'n kasi dati pinapa-machine shop pa eh. Ngayon meron na re-retrieve na lang. Oversize. Yung sumunod niya na bilang, parang gano'n. Ayan, medyo may tension na. Huwag sobra pre. Lalay lang, pag nabali yan, patay tayo. Okay, so ganun din dito. Yan. Mag-higpit kayo. Huwag yung sikapin na todo nyo muna yan bago sa kabila. Mali yun. Para balanse at lapat na lapat sila. Ikot kayo dito kahit 3, 5, tapos para lapat na lapat 5 rin doon. 3 or 5. Higpit nila. Para balanse. Kumbaga lapat na lapat yung pagbaon nila. Sabay. Pantay nila. Okay? Ganun din dito. Kaya kanina pabalik-balik ako dito. Kasi higpit ako dito. Konti-konti lang higpit ako doon, kaunti. Pag naramdaman mo magkakaroon na ng tension, daan-daan pa rin. Tapos doon sa kabila ganun din. Tandaan nyo, ito yung malimit na nagiging sira rin. Hindi naman malimit. Pero may ibang nagkakamali dyan. Malambot, hindi naman ganun daw katibayan yung kinakapitan ng mga tornilyo na yan sa loob. Kaya daw mabilis na mahirap yun pag nalostredan tayo. Papa-machine shop nyo yan. Kaya alalay lang yung paghigpit. Unti-unti ang pagdiin, unti-unti yung paghigpit. Merry New Year nga pala. Hanggang mga tropa natin kumapit ng gusto. Merry New Year. Maganda yung pagkakabaon niya. Maganda yung pagkakalapat. Salubong na tayo, 2026. Lang. Yung paghigpit, alalay lang. Para pantay sila, balanse lagi. Higpit, higpit. Huwag mo itutudo agad dito lahat yung pwersa. Dapat tama lang yung timpla. Tapos okay na. Sabay din kasi sa change oil na to pa lang. Tapos ito naman yung hose naman. Alam ko EGR yan eh. Exhaust recirculating. EGR. Exhaust gas recirculating. EGR. No? So pag bigay nandito yan sa yan, pare, kaya sa exhaust, nakatapat yan dito sa exhaust gases yan eh. Yan yung design sa TMX Supremo pabalik ulit para para i-burn niya ulit yun. Nakakonekta yun dito sa fuel efficiency intake manifold. Ganun. Yung mga unborn gases, ibabalik niya dito. Unborn gases, yun yung nadadaloy na sa exhaust, kaya nakatapat yan sa tambucho. Yung ating mga ihigupin yan kasi may vacuum to. Tapos babalik doon sa aparat. Pero kung meron may ibang, tapos babalik sa term ang ginamit intake manifold. Ito para maano, bubuka mo to. Ay, ipitin mo to para bumuka siya. Naman, kapit na natin. Tara. O kaya ito. Yan. Iipit na yan. Kakapit na yan. Kailangan na yan ito. Luwag. Tapos pagkakabit, ipitin mo rin to. Pag nakakabit na, saka mo ito bitawan. Higpit na yan siya. Okay, so testing natin. Yan o, grabe dinaanan ng langis na yan o. Panda rin natin yung makina. Pero, lagyan muna natin ng change oil na rin kasi ito diretso. Sana umukay na yan pare. Tingnan natin to. Bumili ako ng Petron Sprint. Sabay tayo, change oil tayo. Petron. Try natin dyan Sprint sa Supremo. Mapapansin nyo wala na yan. Malinis na yan dyan. Alam dyan, sana wala na. Di rin ito magas pa. DIY lang. Balik na natin to. Ganyan.
pagbabalik nito, di ba pagpasok na ganyan. Pag ganito, Ayan, balik mo na, drain papunta plug. ron. Ang Para higpit. magsimula na Mahigpit magamit na yung papunta motor, pre. Bagal naman eh. Ganun pa rin. Yan. Kamay nyo lang muna. Yun. Pahigpit niya, pahigpit. Ganyan. Para sa mga di pa nakakapag-try nito, Ganyan kaya yan. nyo yung gawin. Pitan mo na. Yan. Pare naman, no. Okay na. Oh, Hindi naman kailangan sobrang Pare lang, pre. Mama, Kasi mabali sunod mo na yan. buwan, Babayad tayo dyan. bubuksan mo yan para di ka rin mahirapan. Tama, testing na rin natin. Tayo na tayo langis. Yung Sa ilan nagtatanong, sakto na ako dyan, 1 liter sa makina ng Supremo. May ilan nagsasabi, sobra daw. Dapat daw mahigit. habang time Base daw sa manual. May mahigit kasi hindi mo naman masasaid ito lahat yan ay eh. Kaya tama na yung 1 1 liter litro. ito. Kasi pag nag-drain ka, kahit No, sa mga magdamag mo, hindi Supremo, naman masasaid lahat. 1 May liter natitira yan dyan. Yan. May oil fan yan eh. Yung para bagang kuka pa yan sa ano eh, sa frame niya eh. Kaya yung natitira doon, yun yung sasakto. Salin mo 1 litro, swak na yan. Okay? Ayos yung bodo pare ah. Yan, sukatin natin. Yung mga hindi pa nakakapagpalit ng nare-resolve yung may tagas, bantay lang kayo lagi pre dyan sa dipstick na yan. Masusukat nyo dyan kung gaano pa karami yung engine oil ng makina nyo. Pag kumulang, dagdagan na lang. Ayan, sakto na yan. Yun. Pare talaga oh. Start! Ay, ayos. Wala na tagas. Grabe dungis na ginawa niya, no? Kaya napalitan na natin ito. Hindi na maglilik. Sana di Sana ba? wag na tumagas mo. Nagpalit na tayo ng rubber gas. Alam nyo, ang malikot talaga dyan, ang nangyari kasi yan, every time pala na mag-cooking up yan, obligado pala yan palitan. Ganun pala dapat. Kaya nung pinatune up ko, hindi naman siguro nasa kasa. Palitan. Kaya ko lang din, hindi ko naman alam. Tapos, tumagal din naman. Mga 3 weeks pa bago nagkaroon na ng leak. So, ayun. Ito na lang gagawa. Rubber gasket lang naman. Yun na naman gagawin dyan. Paklas kabit lang din naman siya. Yan, binabantayan natin dyan kung may maglilik pa. Kasi dyan dumadalo yung ang dumadalo lang naman talaga yung gas niya dito. Yan, dyan banda. Kasi nandyan yung punit eh. Nandyan yung punit. Kaya dumadalo dyan pababa. Dito sa ibabaw, wala dyan. Pero nagkukaroon din ng leak yan dyan kapag luma na yung o-ring na. May o-ring yan eh. Yung pinakita ko kanina leak. Yan naman natin yung langis. Try natin langis. Kapasin nyo umuusok. Yan. Yan yung mga langis na dating tumatapon sa kanya. Ito naman, meron dyan basahan na laglag. May nakasuksok dyan. Basta may nakasuksok dito ang basahan na laglag. Dito dumapo. Nakadamping dyan yan. Yan. Lumapat dyan. Tapos yan, may umusok dyan. Kaya kanina may usok eh. Pag uminit yung makina, umuusok yan. Pare nangyari nun. Kasi nga yung langis, Nag-change oil parang, ako. di ba, Yung kahit mga sa tumulo mantika, na sa langis. kawali, kapag sobrang Yung init na, tambutso, sa baba umusok ng siya. tapakan ko. Sa may dyan putas. dahil dyan galing. Natapunan ng langis. Tapos biniyahe ko. Pagdating sa may stoplight, umuusok ng todo yung motor. Gulat din ako saan galing yung usok. Yung pala doon sa natapon na langis. Doon sa may tambutso Pansin niyo, sa may may ilalim. Usok eh.
ayun, hanggang dyan lang yung video natin, pre. Salamat, pre. Yan, oh, Supremo. Pogi talaga, oh.